Ang kasalukuyang krisis sa ekonomiya na bunsod ng mabilis na pagtaas ng presyo ng mga materyales, bukod sa iba pang mga bagay, ay nakaapekto rin sa halaga ng kuryente at init sa merkado. Ang kuryente ay dumaan sa matinding pagtaas ng sales cost na nagpapahintulot sa mga kumpanyang gumagawa ng renewable na enerhiya na kumita ng ekstra. Sa ganitong uri ng senaryo, nagiging napakahalaga para sa mga estado na gumamit ng maraming pagmumulan ng renewable na enerhiya hanggat maaari, tulad ng basura, upang mabawasan ng mga gastos sa produksyon ng enerhiya at magbigay insentibo sa pambansang pag-unlad ng ekonomiya. Hindi nagkataon lamang na itinakda kamakailan ng European Union na ang basura ay dapat na maunawaan bilang isang alternatibong fuel sa halip na bilang basura na itatapon lang sa mga landfill. Ngayon, ang mga landfill ay itinuturing na outdated ng karamihan sa mga estado sa mundo. Kaya sa mga estado kung saan walang pasilidad ngayon, ang basura ay ine-export sa ibang bansa o mas malala, ang hindi nare-recycle na basura ay itatapon sa mga landfill na kadalasan ay kulang sa pamantayan. Ang solusyong ito ay nagpapakita kung gaano karaming estado ang malayo pa sa pagturing ng waste management bilang pambansang pangangailangan. Bilang karagdagan, kamakailan ay kinilala ng mga regulasyon ng EU ang basura bilang isang alternatibong fuel na nagdadala sa atin sa malungkot na konklusyon na sa makasaysayang panahong ito, maraming kumpanya ang nagbabayad upang mag-export ng alternatibong fuel o mas malala, itapon ito sa mga landfill na pumipinsala sa natural na kapaligiran. Tingnan natin ngayon ng detalyado ang proseso sa loob ng isang waste-to-energy plant at kung paano magiging kuryente at o init ang basura. Kunin natin ang halimbawa ng munisipalidad ng Bolzano sa South Tyrol, kung saan ang bahagi ng hiwalay na koleksyon ng basura ay humigit kumulang 73%. Kaya naman, isa ito sa mga pinakamahusay na rehiyon sa Italia. At ang natitirang 27% na hindi nare-recycle na basura ay ipinapadala sa waste-to-energy plant upang maging enerhiya. Tingnan natin ang iba't ibang proseso ng waste-to-energy. Ang truck na naghahatid ng basura ay dumarating sa planta at itatapon ng basura sa waste bunker nang walang anumang pre-treatment. Isang spider na kinukontrol mula sa control room ang naghahalo muna ng basura upang magkaroon ng homogeneous na produkto at pagkatapos ay kinukuha ito at ikinakarga sa hopper na patuloy na magsusubo sa pugon. Ang control room ay ang utak ng planta. Dito sinusubaybayan ng pinuno ang planta sa pamamagitan ng madaming network ng mga surveillance camera at ang management software para sa iba't ibang mga otomatikong proseso. Sa combustion chamber, ang basura ay sinusunog sa isang kontroladong temperatura sa pagitan ng 900 at 1,100 degrees Celsius upang magningas ito sa sarili nang hindi na kailangang magpasok ng fossil fuel. Ang init na nabubuo sa combustion chamber ay nagpapainit sa tubig sa loob ng boiler na nagiging singaw. Pumupunta ito sa isang espesyal na turbine na ginagawang kuryente ang singaw. Higit pa rito, kung ang lungsod na nag-host ng planta ay may distrito na may heating at cooling network, ang singaw na lumalabas sa turbine ay magagamit upang tustusan ng infrastruktura na ito at hindi lang makapagbigay ng kuryente kundi pati rin ng thermal energy. Kapag ang basura ay nasunog, ito ay nagiging combustion sludge na may abo at ferrous na materyales o salamin. Ang abo ay iniimbak sa mga espesyal na silo at pagkatapos ay itatapon sa mga landfill bilang espesyal na basura, habang ang mga ferrous na materyales ay makukuhang muli gamit ang magnetic strip. At sa panghuli, ang mga flue gas, bago ilabas sa atmosfera, ay pinapalamig, sinasala ng mga espesyal na filter at sa huli ay ikakatalyze. Gumagamit ang mga filter ng carbon at lime para sa paunang paglilinis at pagkatapos ay carbon at sodium carbonate para sa mas malalim na paglilinis. Sa huli, upang alisin ang mga nitrogen oxide, ang mga usok ay dumadaan sa isang katalista para maging hindi nakapipinsalang gas tulad ng nitrogen at singaw ng tubig. Waste-to-energy technology generates electricity, warm water, and district heating while helping reduce carbon emissions.
Hafner Energy from Waste aims to reverse the current situation towards a new, green era for our planet.